bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayria bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Officer in Charge and Deputy Minister Aldin H. Asiri at sa liderato ni Barm Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS delivers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. In short, ang housing arm ng BARM. Ngayon ay araw na naman ng Huwebes. Sa tuwing ganitong araw, tayo ay nagkakasama-sama, nagkakausap at nagkakapalitan ng mga salita sa himpapawid through our radio program na magtatagal ng isang oras mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Today is the 14th of May 2026 at ika-27 sa buwan ng Dulqa'dah 1447 sa ating Hijri calendar. And this is our 271st episode ng ating programang MHS Delivers. MashaAllah, alhamdulillah, tayo ay nakaabot sa ganito karaming episodes ng ating programang unang hinihiling kung hindi ang mayatid sa inyo ang pinakabago at pinakamakabuluhang impormasyon mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Maging yan po ay patungkol sa ating mga programa, mga proyekto, mga aktibidades, mga estratehiya, best practices na sinasagawa at sinusunod ng MHSD for the benefit of our clientele. Yan ho ay mga pamilyang Bangsamoro na nangangailangan ng ating tulong at serbisyo. At ngayong araw na ito, syempre live pa rin ho tayo na bakikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan at live din tayo sa ating official Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development BARM. Kaya samahan mo kami hanggang matapos ang ating programa dahil hitik na hitik sa laman ang ating episode ngayong araw na ito. At syempre, hindi makukumpleto yan kung hindi makakabati ang ating mga kabalay at kapwa homecaster na kapiling natin tuwing episode natin. Umpisa natin sa kabilang banda. Sa bandang kanan, nariyan ang ating kabalay na si Ria na babati sa inyo. Kabalay na Ria, good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat. Ako po ang lingkod ng Samora Juwayria bin Emran Muhammad. MashaAllah, pagbati mula sa ating kabalay na si Ria. And from her corner, let us now proceed sa bandang kaliwa. Nariyan ang ating kabalay na si Hamsi. Nababati na rin sa inyo, kabalay na Hamsi. Good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamsalit kabalay na Ria. At makataanang umaga pa rin po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. At welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras na naman po tayo magsasama
magsama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at makabuluhang talakayan at kaganapan ng aming ministry. At ako po na yung lingkod bang sa Moram Saripala. Ayan naman ang pagbati mula sa ating kabalay na si Hamsi. Tama ho yun. Magtatagal ng 1 oras ang ating programa at napakaraming magkabuluhang impormasyon na inyong maririnig. At of course, makukuha mula sa ating programa. Ayan. At ngayong araw na ito, napakahalaga at napaka-interesting ng ating topiko. Ang ating topic, pag-uusapan, ang ating usapin mamaya sa ating MHS discusses. But before that, isa ho sa mga mahalagang bahagi ng pag-unlad ng ating ministry, ang MHSD. Kahapon ho, nakompleto na naman ang ating trio of leaders. Di ba, Kabalay Maria? Yes. Sa ating office, sapagkat finally, nakasama na natin ang ating acting minister sa MHSD. So we have now acting minister, we have deputy minister, and we have Bangsamoro Director General. Ano pangalan ng ating minister, Kabalay Maria? Welcome sa ating bagong acting minister, Sir Zaidi C. Ali. That's right. Na designate ngayong kahapon, May 13, 2026. If you want to know more about this, ang detalye nasa ating post sa ating Facebook page. Kahapon po yung gabi actually. At kahapon, nakausap na rin niya, mostly, no? Yung lahat po ng ating mga kinatawan, ng bawat division, ng bawat section, bawat office, ng ating ministry ng MHSD. Inshallah, with this leadership, we're looking forward to more, no? Meaningful implementations and service delivery ng MHSD. Okay? At balikan natin ang aking sinasabi kanina, Kabalay na Ria. Ang ating magiging topic mamaya sa ating MHS discusses. Napaka-interesting dahil dumadami ang mga... What is that? Nabigla ako. Surprise! Kanina boses yun. Kaninang boses yun. Okay, sige. Kabalay na rin, sino ba ang ating mga kapili ngayon sa ating mamaya? Sa ating MH discusses na nauna pa sa atin ng 1 oras. Yeah. Sa ating episode ngayon sa ating booth, recording booth, no? Studio, Kabalay na rin. Yes, ang makakasama natin ngayong araw na ito ay siyang 8th placer noon sa Environmental Planner Licensure Exam o EPLE noong 2025. Kasalukuyang Information Technology Officer 2 ng Bangsamoro Planning and Development Authority at siya po ay dati ding empleyado ng Ministry of Human Settlements and Development. Magbabalik makasama natin pero first time sa MHS Delivers Radio Program bilang guest. Welcome, Rihanna Bay M. Sakal Morales, Environmental Planner. Welcome. Hello po, mag-assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Magandang araw po mga kabalay. Ako po si Ian P. Liana Bay M. Sakal. Lubos na nagpapasalamat po sa Ministry of Human Settlements and Development sa kanilang paanyaya ngayong araw. So, isang mainit na pagbati rin sa aking tanggapan, ang Bangsamoro Planning and Development Authority. So, maraming salamat po at makakasama ko kayo sa makabuluhang talakayan ngayong umaga. And before I would like also to congratulate po yung bago nating acting minister sa MHSD, si Sir Minister Zaidi Ali. Yes. Mashallah. Parang kami ang dapat magpasalamat sa iyo, no? Kabalay na Liana Bay, dahil pinagbigyan mo kami sa aming imbitasyon na makasama ka ngayong araw na ito for our very important episode. At syempre, gusto ko yung sinabi mo kanina. Diba? Talaga, sabihin ko ito, Kabalay na Ria, no? Noong una raw, siya ay nakilang commenter lang ng ating Facebook Live. Palagi natin kapilan sa ating mga episodes si Ian Piliana. Ngayon, kasama na natin as guest speaker, no? Ng ating episode ngayong araw ito. Mashallah, alhamdulillah, hindi mo talaga malalaman ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Ayan. Naku, talagang well-requested ang episode na ito at ang topic mamaya sa ating MHS discusses. So, huwag mo kaming iwan. Babalikan ka namin mamaya sa ating
MHS discusses pagkaraan lamang ng ating balitaan, ang ating IPH at ang ating HSF. Ay, alam ni Ian Piliara yan dahil nanood nga siya ng ating programa, mashallah. At dahil dyan, pakinggan muna natin bago tayo magbalitaan ang ating napakahalagang paalala patungkol sa ating affordable housing program sa MHSD. Nariyan ang ating dalawang kabalay sa kabilang kwarto, kasama si kabalay na Jeffrey, kabalay na Almanso at kabalay na Latonohas. Please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng pamumuno ni Officer in Charge at Deputy Minister Aldin H. Asiri at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng Death Certificate of Spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para magpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes! Okay, medyo may technical problem pero nasosolusyon na naman. Nakatingin sa atin ang ating mga kabalay din sa kabilang kwarto. Yun ho ang ating napakahalagang paalala patungkol sa ating affordable housing program. If you know more about this, more details, you can get in touch with our Housing and Human Settlements Division, HHSD. At ang assign nito rito is ang ating kabalay na si Rasmina. Rasmina Bundi. Ayan, parang may nagbumulto sa ating console ngayong araw na ito, no? Oo nga, may gustong sumali. Okay. May mga patunog pa ng ano, no, kanina? Kabalay na Ria? Ano yung biglaan? Yes. Okay, what is this? Feedbacks. Ayan, sige. Okay. There you go. And syempre, yung ating pong locations ng ating mga affordable housing program, ating housing units, ay nariyan po sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat at sa may Barangay Kapiton. Sa Samba ho yung ating Phase 2, sa Kapiton naman yung ating Phase 1 at Phase 3. Magkaharap po yan dyan sa may diversion palabas ng ano ba tawag, National Highway ba yan? Ng Dato Odin Sinsuat. Okay? At para sa ating mga interesadong mag-avail itong ating housing program, itong ating affordable housing program, kagaya ng sinabi ko, you can get in touch with our HHSD one of these days during office hours. At tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong araw na ito. Again, today is May 14, 2026 and the 27th of Dulcada, 1447, ang ating 271st episode ng ating programang MHS Delivers.
ating headlines ngayong araw. MHSD tiniyak ang maayos at napapanatiling land use plan ng mga piling LGU sa MDN. Kopya ng aprobadong CLUP mula sa LGU-DBS natanggap na ng MHSD-TRS. Para sa detalye ng ating unang balita, MHSD tiniyak ang maayos at napapanatiling land use plan ng mga piling LGU sa MDN. Narito si Kabalay Naria. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapaigting ng kapasidad ng mga local government units o LGUs sa usapin ng land use planning at pagbuo ng zoning ordinances, nagsagawa ang Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD, ang housing arm ng BARM sa pamamagitan ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ELUD ng training workshop on the formulation or updating of Comprehensive Land Use Plan o CLUP and Zoning Ordinance o ZO Module 5 for LGUs of Maguindano del Norte mula ika-4 hanggang ika-8 ng Mayo 2026 sa Hobby Hotel, Coronadal City. Layunin ng aktibidad na may mapalawak ang kaalaman at teknikal na kakayahan ng mga kalahok sa paghahanda at pag-update ng kanilang mga CLUP at ZO na nagsisilbing mahalagang gabay para sa organisado, napapanatili at makataong kaunlaran sa kanilang mga lokalidad. Kabilang sa mga lumahok na LGU ang mga bayan ng Dato Udin Sinsuat, Barira, Mother Kabuntalan, Sultan Kudarat at Sultan Mastura. Formal na nabuksan ng programa sa pamamagitan ng mensahe ni Ali M. Makadaag, Housing and Home Site Regulation Officer o HHRO 4 ng ILUD, kung saan kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng epektibong land use planning sa pagsusulong ng maayos na pamamahalang lokal at napapanatiling pag-unlad. Samantala, inilahad naman ni Hyra B. Ali, Administrative Assistant 2, ang pangkalahatang layunin, daloy, at inaasahang resulta ng 5 araw na training workshop. Tampok sa aktibidad ang serye ng mga technical na lektura na pinangungunahan ng mga resource speakers mula sa ILUD. Tinalakay ni Makadaag ang Comprehensive Competitive Advantages and Priority Issues and Concerns o SWOT analysis. Gayon din ang evaluation and selection of the Preferred Development Trust gamit ang Goals Achievement Matrix o GAM. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsusuri sa mga kalakasan, kahinaan, oportunidad at hamon ng isang lugar bilang pundasyon sa pagbuo ng angkop na estratehiya sa kaunlaran. Samantala, nagbigay naman ng lektura si Liamir M. Sakal, GIS Specialist ng MHSD ILUD, tungkol sa Goals and Objectives, kung saan kanyang ipinaliwanag ang kahalagahan ng malinaw at makabuluhang development goals para sa mga LGU. Tinalakay naman ni Landscape Architect Johanna M. Abdul Karim, HHRO 4 ng MHSD Maguindano del Norte, ang Establishing Development Trust and Spatial Strategies na nakatuon sa pagdisenyo ng mga estratehiya para sa organisadong paggamit ng lupa at pagpapaunlad ng komunidad. Pinangunahan naman ni Marjan P. Saminudin, Project Development Assistant ng MHSD ILUD, ang paksa tungkol sa preparation of concept structure plan. Habang ipinalawanag naman ni Ali ang mga development constraints na maaaring makaapekto sa implementasyon ng mga lokal na plano at programa. Nagbigay rin ng lektura sa Engineer Abubakar M. Linog, HHRO 3 ng MHSD ILUD, tungkol sa land requirements and supply na nakatuon sa pagbalanse ng pangangailangan sa lupa at mga magagamit na lupain sa iba't ibang sektor. Samantala, tinalakay ni Attorney Janiza M. Makapantar, Chief ng ILUD, ang land use policies or strategies at key strategic programs and projects na binigyang diin ang mahalagang papel nito sa pagsusulong ng organisado at balanseng pag-unlad sa mga LGUs.
Matapos ang bawat diskusyon, nagsagawa ng mga workshop upang mabigyan ng pagkakataon ng mga kalahok na maisabuhay ang kanilang mga natutunan sa pamamagitan ng mga praktikal na gawain. Isa sa mga pangunahing workshop ay nakatuon sa pagbalanse ng land supply at demand at pagbuo ng panukalang land use plan na pinangunahan ni Arturo Birataza, GIS Specialist ng MHSD Ilud. Lahat ng workshop outputs ay sinuri at binigyang puna ng mga mappers at GIS specialist ng ministry sa pangunguna ni Director 2 for Technical and Regulatory Service Suharto S. Wahab at Ilod Chief Makapantar upang matiyak ang kalidad at kaugnayan ng mga panukalang plano ng mga kalahok. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikibahagi at makabuluhang partisipasyon sa buong aktibidad. Hinihikayat ko ang lahat na gamitin ang mga kaalaman at pananaw na inyong natutunan upang makabuo ng mas organisado, responsive at people-centered na development plans para sa inyong mga komunidad. Pahayag ni Director Hub sa pagtatapos ng aktibidad. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy, Ria Bint Imran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, kopya ng aprobadong CLUP mula sa LGU-DBS natanggap na ng MHSD-TRS. Matapos ang patuloy na pagbibigay ng teknikal na tulong, natanggap na sa wakas ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang kopya ng aprobadong Comprehensive Land Use Plan o CLUP ng Local Government Unit o LGU ng Dato Blasin Suat o DBS noong Abril 29 taong 2026 sa pamamagitan ng Technical and Regulatory Service o TRS na matatagpuan sa Bishop Monjo Street, Cotabato City. Ang mother plan ng LGU ay pinagtibay o naaprubahan sa pamamagitan ng Sangguniang Bayan o SB Resolution Number 2025-033 na nagmamarka ng isang mahalagang milestone sa pangako ng munisipalidad ng epektibong paggamit ng lupa para sa napanatiling pagunlad at pamamahala. Pinasalamatan ni Director 2 for TRS sa Suharto S. Wahab ang mga opisyal ng LGU at ang Technical Working Group para sa kanilang dedikasyon at kooperasyon sa buong proseso ng pagpaplano. Pinagtibay niya ang pangako ng ministry na patuloy na magbigay ng technical na suporta sa mga LGU sa pagbuo at pag-update ng kanilang mga CLUP para sa matatag, inklusibo at napapanatiling mga komunidad ng Bangsamoro. Ang MHSD sa pamamagitan ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD ay nagbigay ng sunod-sunod na technical na tulong sa LGU sa buong paghahanda at pagbuo ng CLUP. Kasama sa tulong ang gabay sa pangangalap ng datos, mga workshops, pagpaplano, paghahanda ng mapa, at pagtiyak sa pagsunod sa mga umiiral na pamantayan at tuntunin sa pagpaplano. Pinamahalaan at sinuportahan din ng MHSD ang LGU sa presentasyon ng CLUP sa harap ng Provincial Land Use Committee o PLUC para sa pagsusuri at pag-aproba na tiniyak na ang plano ay naaayon sa mga patakaran sa paggamit ng lupa sa rehiyon at pambansang antas at mga balangkas ng pagunlad. Ang inaprobahang CLUP ay nagsisilbing pangunahing dokumento sa pagpaplano na gagabay sa bayan ng DBS sa paglalaan at pamamahala ng mga yamang lupa, pagbabawas ng panganib at sakuna, pangangalaga sa kapaligiran, pagpapaunlad ng infrastruktura at socio-economic growth sa mga darating na taon. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At sumayin niyo ang ating mga balita ngayong araw na ito, May 14, 2026.
And the 27th of Dulcada 1447 para sa ating 271st episode ng ating programang MHS Delivers. Magbabalik ang inyong mga lingkod pagkaraan ng ating napakaikli, subalit napakahalagang paalala patungkol sa ating resettlement housing program. One of our banner programs sa MHSD. Kabalay na Almansor and Atonohads, please take it away. Mga biktima ng buwakay, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects ng Ministry of Human Settlements and Development na libreng makakabenepisyo sa mga nangangailangang beneficiaryo. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tinututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero hindi pa kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Officer in Charge at Deputy Minister Alvin H. Asiri at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makapua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ng pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS Delivers. At yan ang ating patalastas patungkol naman sa ating resettlement housing program sa MHSD. At patuloy pong dumarami ang housing units na ating pong ina-establish para sa ating pinaka nangangailangang mga Bangsamoro families across the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maging yan man ho ay sa ating mainland, ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Special Geographic Area hanggang sa ating island provinces, ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ayan. At maging sa mga territories outside the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hanggang meron tayong kababayang Bangsamoro na nangangailangan ng ating tulong, aabutin po yan ng ating serbisyo at mga kabahay from the Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At tayo ho ay dadako na sa ating mga halaga ring bahagi ng ating programa. Unahin natin ang ating IPH. Ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria ngayong ating 271st. Kabalay na Ria, ibigay mo na yun sa amin. Yes, para sa ating impormasyong pambahay at manapbuhay ngayong araw na ito ay tugma ng pagdating ng ating acting minister, meron din po tayong bagong senior minister sa ating Office of the Chief Minister. So, para sa mga hindi pa po nakakaalam, na-appoint po noong day before ng ating acting minister si MP, Member of the Parliament Said Z. Salendag, bilang senior minister ng Office of the Chief Minister. So, bukod sa paglilingkod bilang membro ng parlamento sa Bangsamoro Transition Authority o BTA simula noong 2019, pinamumunuan din ng MP Salendag ang Bangsamoro Treasury Office. Okay. O BTO hanggang sa inaugurasyon ng Bangsamoro Pilgrimage Authority o BPA, ang ating kapitbahay sa MHSD, kung saan siya ay nagsilbi bilang Executive Director. So, binati po ng pamahalang Bangsamoro sa MP Said Salendag sa kanyang paghirang at inaasahan na ang kanyang pamumuno at pangako sa pagsusulong ng isang mas progresibo at mas malakas na BARM. So with that, congratulations po Sir Said, and kasabay niya, congratulations din po sa ating acting minister, Sir Zaidi Ali. Natin po ang ating segmentong IPH. Okay, kabalay na Ria, mukhang magkatunog mo yung mga ating ay talaga mga opisyales. Said Zaidi. Okay, congratulations, Mubarak ho sa ating mga bagong talagang mga opisyales sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang ating senior minister at ang ating minister sa MHSD.
Okay, so mula sa ating kabalay na si Ria, maraming salamat kabalay na Ria. Dumako naman tayo sa ating HSF mula sa Patrivia. Pa-tips naman tayo ngayon para sa ating ating kalusugan at kaligtasan. Kabalay na Hamsi, bigay mo naman sa amin ng tips sa ating HSF. Yes, Ma'am Salet, para po sa ating segmentong Health and Safety First. Yes, health is our greatest wealth. Pag-uusapan po natin ngayong araw ang isang tungkol sa hantavirus infection. Yes po, isang sakit na unang nabigyang pansin sa ibang bansa or sa ilang bansa kung saan nagkaroon ng pagtaas ng kaso na may kaugnayan sa exposure sa mga dagat maruruming kapaligiran. Yes po, Ma'am Salet, sa nakaraan na buwan nagkaroon ng mga ulat ng hantavirus infection sa ilang bahagi ng mundo dahilan upang muling paalalahanan ang publiko tungkol sa kahalagaan ng kalinisan at pag-iingat laban sa mga sakit na maaaring manggaling sa mga daga. Kamakailan lamang po nagkaroon ng pag-alala dahil sa isang outbreak ng hantavirus sa isang cruise ship sa Atlantic Ocean kung saan may ilang pasahero na nasawi. Kasama rito ang ilang Filipino crew members, ngunit nilinaw naman po ng Department of Health or DOH na walang Pilipinong nahawa at negatibo ang mga ito sa virus na to. At sa kasalukuyan na ayon sa DOH, wala pang naitatalang confirmed cases ng hantavirus sa Pilipinas ngayong taon. Pero hindi ito dahilan upang magkumpiyansa tayo dahil ang hantavirus na nagagaling or exist na po ngayon at ganun kabilis na kumalat. Hindi rin malala ang kaso nito sa Pilipinas sa kasalukuyan, hindi tulad ng ibang nakakahawang sakit na madaling maipasa mula sa tao sa tao. Gayunpaman, hindi rin ito dapat maging kampante ang mga tao at mahalagang manatiling maingat upang maprotektahan ang ating mga sarili at ang ating mga pamilya. At narito ang mga karaniwang senyales: lagnat, pananakit ng ating mga katawan, sakit sa ulo, pagkapagod at ubo at hirap sa paghinga. Kapag lumala, maaari itong makaapekto sa ating baga at ang sa ating paghinga. At paano nga ba makakaiwas laban sa hantavirus? Unang-una is panatiling malinis ang ating bahay o kapaligiran, iwasan ng tambak na basura, linisin ang mga sulok at storage areas. Pangalawa, itapon ng maayos ang basura, takpan ng basurahan, huwag hayaang pamugaran ito ng mga daga. At pangatlo, itago ng maayos ang pagkain gamit ng sealed containers. Huwag iwasang buksan ang ating mga pagkain. At pangapat, mag-ingat sa paglilinis gamit ng gloves at mask. At panglima, kontrolin ang mga daga sa paligid, matakpan ang ating mga butas sa bahay or kanal, panatiling maayos ang drainage at ang ating kapaligiran. At mga kabalay, ang simpleng kalinisan at pag-iingat ay malaking protection laban sa mga sakit tulad ng hantavirus. Hindi man ito laganap sa Pilipinas, mahalaga pa rin ang pagiging handa at maalam upang maiwasan natin ang anumang panganib sa kalusugan. Sa ating komunidad dito sa Bangsamoro, sama-sama nating panatilihin ang malinis, ligtas at maayos na kapaligiran para sa lahat. Tandaan, sa health and safety first, kalinisan at pag-iingat ang susi ng ating kaligtasan. At yan po ating maikling segmentong health and safety first. Best health is our greatest wealth. Ako po nilingkod Bangsamoro, Saripala. Nako, ang akala ko ang Anta ba? Yes po. Hantavirus, A-N-T-A? Yes po. Galing po akala ko brand ng shoes na ninyo. Galing po sa mga sakit mula sa daga. Ayan, nako. Titi, dumi. Yes. Totoo yan. At take note ha, karamihan sa mga, hindi lang bahay, pati restaurants, makakita ka ng dagdaga. Naku, ingatan natin yan. Sabi nga ni Kabalay na Hamsi, prevention is better than cure. Kaya mag-ingat tayo palagi at tunahan natin bago mangyari ito mga ating hindi inaasahan at hindi natin gustong mangyari sa atin. Yes. Sabi nga niya, tawag dito, maayos, malinis at ligtas na kapaligiran ang dapat ating patilihin sa ating mga bahay at kung nasaan man po ang ating lokasyon. So ayan, we are done with our HSF. Maraming salamat Kabalay na Hamsi sa ating napakahalagang tips ngayong araw na ito for our safety and of course our health. Dahil kapag naapektuhan ang ating kalusugan, lahat ay apektado. Kaya't pangalagaan natin, matulog na mabuti, hindi putol-putol. 8 hours. 8 hours po dire-diretso. Hindi yung 8 hours na accumulated. 3 hours tonight, 3 hours. 3 hours tonight, 3 hours tomorrow,
and 2 hours the next night. Okay. 24 hours dapat 8 8 hours ang tulog. So, 2 hours right now. Nangising ka 2 hours later. And tulog ka ulit ka. Hindi po pwede. At ibang tulog kabalay na rin sa gabi. Gabi, oo. Hindi mo pwedeng yun i-compensate na mga Wala kasing bintana sa office natin. Hindi ko alam kung gabi na, kung umaga pa, kung... tulog sa umaga. Okay, sige. Ngayon ho, it's 11:37 in the morning. Tayo ho ay dadako na sa ating napaka-interesting na topic ngayong araw na ito for our MHS discussions. And thank you so much at nagstay ang ating guest ngayong araw na ito para sa ating 271st episode ng ating programang MHS Delivers. Balikan natin ang ating nananatiling kabalay sa MHSD, CNP Liana. Okay lang ba? Yan tawag namin sa iyo? Okay. Sige. We would like to know first kung kamusta ka ngayong araw na ito and kamusta ang BPDA? Okay, syempre, kabalay pa rin ako kahit na nung lumipat ako ng BPDA. Hindi naman po nawawala yung pagiging kabalay na Liana from MHSD. So, again, inulit ko, salamat sa pag-imbita sa akin dito. And, kumusta ako at ang BPDA, no? So, mabuti naman po at talagang naging abala kami sa Bangsamoro Planning and Development Authority. So, since kami po yung pinaka-planning arm ng BARM, no? So, sa ngayon, nakatuon na ang aming atensyon sa pagpapatibay ng mga plano para sa rehiyon, lalo na yung second Bangsamoro Development Plan 2023 to 2028. So, pagplano sa rehiyon, lalo na sa aspeto ng socio-economic development. So, lumipas na po kasi 3 taon simula nung ating inimplementa ang second Bangsamoro Development Plan. Kaya nararapat lamang na silipin natin muli at ito ay pagtibayin para malaman natin kung relevant pa ba sa yung ating mga estratehiya na nakalagay doon sa pangangailangan ng mga tao natin dito sa Bangsamoro. So, sa kasalukuyan ay pina-finalize natin po yung packaging ng ating second Bangsamoro Development Plan midterm update upang mailabas na ito sa lahat. At ito ang magiging angkla ng lahat ng mga inisyatiba ng mga BARM ministries, offices, and agencies para sa ating rehiyon. So, napakalaking role po ito ni BPDA. Ito yung aming pinagkakaabalahan. Totoo. Tama yan ako, hindi biro maging planning arm, no? Ng isang rehiyon, ng isang, katulad nito, Bangsamoro government, kung saan yung ating second BDP Kabalay na Rian, Kabalay na Hamsi, dyan nakaangkla lahat, anchored, dyan sa plano ng lahat ng mga implementation ng ating Bangsamoro Ministries, offices, and agencies. MashaAllah. And they're working for the midterm update nitong ating second BDP. MashaAllah. So, okay. Sige. So, ngayon, dahil nalaman natin na busy-busy yung ating BPDA, at syempre, kabila na ho dyan ang ating kabalay na CNP Liana. Napaka-busy rin. Wala ho yatang pahingahan sa kanilang mga ginagawa sa BPDA. Ayan. So ngayon, let's get to the meat of our topic ngayong araw na ito. Ano nga ba itong tinatawag natin na environmental planning? Bigyan mo kami ng sort of history nito. Ano ang essence ng environmental planning at ano ang importansya nito sa ating rehiyon? Okay, so ang environmental planning, tinatawag din natin itong urban and regional planning, city planning, or human settlements planning. So that is the other name for the environmental planning. Kasi si environmental planning, hindi lang for example, yung mga forest natin and natural resources ang pinaplano, but also the built-up environment, which is yung ating mga city, yung ating mga settlements. So, just a little bit ng kasaysayan ng environmental planning. So, nagsimula kasi ito noon for the purpose na ayusin ng ating mga lungsod, for the purpose of yung kalusugan at kaligtasan ng public. That is really the major
core essence of environmental planning noon. So, about public safety and health. Okay. So, nagkaroon tayo nito upang mabalanse ang pag-unlad ng ekonomiya sa pagprotekta sa ating kalikasan at kalusugan. So, a little bit of history din po. Dito sa Pilipinas, in the context of the Philippines, is nag-start ang modern physical planning talaga during the early 20th century. So, after the World War II, so, nagkaroon tayo ng need to organize yung pag-rebuild ng ating mga communities na nawasak nung giyera. So, doon na nagkaroon ng opisina, yung National Planning Commission noong 1950s pa. And then, during the 1960s to 1970s, yun yung tinatawag nila na the golden era or the birth ng environmental planning as distinct profession talaga. So, 1965 pa, simula ng 1965, nagkaroon na ng formal na academic study for environmental planning. Which is nag-start siya unang in-offer ni UP. Where na UP? UP Los Baños or? I think Diliman. Diliman, okay. And then nung 1976 na nagkaroon na ng Human Settlements Commission, and then after that, during the recent times, mas naging importante sa environmental planning because nagkaroon na nga tayo ng decentralization of power from the national offices to our LGUs. So, diba, binibigyan na natin, isa yun sa mga mandato ni MHSD, diba, is mag-technical assistant to our LGUs because si LGU nga is nabigay na kay LGU yung power to plan for their future, for their people, and for their economy. Correct. So, napakalaga nito dahil tinitiyak ng ating mga komunidad ay resilient or matatag laban sa mga sakuna. Isa sa mga sinusuportahan ni MHSD, ang programa o mga inisyatiba para gawing resilient ang ating mga communities na lahat ay may sapat na espasyo, hindi nauubos ang ating likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Balance nga po. So, we balance development and also the preservation and protection of our natural resources. I love that. Development, there is a balance between development and of course, yung preservation ng ating mga natural resources. Tingnan mo, Kabalay na Ria, dati akaan natin para lang sa ating kalikasan, no? Kasi nga environmental planning, itong pinag-uusapan natin. Yung pala, lahat ng mga pagunlad, no? Sa ating rehiyon, sa ating bawat lugar ay pinamamahalaan natin through this. Ini-ensure, sabi ni Kabalay na Ria, naku, parang may kinalaman pala sa HSF, Kabalay na Hamsi, itong ating environmental planning. Ang pinaka-goal nito is yung ating kalusugan at kaligtasan, di ba, Kabalay na Lian Piliana. And, naku, Kabalay na Ria, First World War ba? Yung sinabi natin. Second World War, early 20th century. Pagkatapos ng nagyera, so kailangan i-rebuild yung mga nawasak, mashallah. So, yun na ang pagkakasunod-sunod. Nag-umpisa, pinakauna sa UP Diliman, 1965 and on hanggang sa ngayon. So, ito ho. Dahil karamihan sa ating mga kababayan ngayon, mga kabalay, ay nagnanais na maging environmental planner. Isa na ako doon nung una na nahudlot. Dahil sa mga pagkakataon, mga sitwasyon na nangyari sa atin. Subalit, nako, ito po. Sino nga ba ang qualified o pwedeng maging environmental planner? Ano yung mga proseso para ma-ensure natin maging environmental planner tayo? At ano yung mga requirements na kailangan based on your experience? Okay po. Based on my experience, so, anuhin muna po natin yung according sa batas sa Republic Act 10587. Okay. So, according to the law, ang mga pwedeng kumuha ng examination for environmental planners licensure examination is yung mga merong postgraduate diploma in environmental planning, city regional planning, or its equivalent, yung mga urban planning courses. Okay. So, a postgraduate diploma of that, and with at least 1 year of on-job training as required. So, another po, kung bachelor's degree in environmental planning or city planning, urban and regional planning, is with also, kailangan pa rin ng 2 years na on-the-job training. So, usually,
for example, kami, my experience kasi is, nung nag-aral ako, for Masters in Environmental Planning is sa BPDA na rin po kasi ako nagwo-work. So, tuloy-tuloy yung experience ko from MHSD to BPDA in planning. So, I didn't, hindi ko na po kinailangan nung magkaroon ng OJT after my schooling kasi tuloy-tuloy po yung tuloy-tuloy po yung planning experience ko. So, I just submitted certificate of experience, certified by official na taga BPDA na PNP din na certifying na I work more than 1 year dun sa sobra pa dun sa required na years for on the job training before makapag apply for, kasi sinasala po kasi yan so meron pa kasing sinasala pa yung mga application before talaga sila lalabas ng list of names ng pwedeng mag-exam. Yes po. So yun po, ang requirements is first is yung TOR mo, yung the diploma, and then of course other admin papers like the NBI, mga ganon. May pa-NBI pa, okay. Yes, alin pa ba? Ayun, the certificate of experience or yung OJT certificate mo, and then certificate of employment from our office. So, advantage, I narinig ko nga maraming kumuha ng environmental planning masters from the Ministry of Human Settlements. So, I think hindi na sila mahihirapan magpa-approve because they are tuloy-tuloy yung nila. They're also working they're also working while they are taking the course. So, after taking the course, nag 1 year na yung during they're working, nag 1 year na or sobra pa. So, they are more than qualified. Kasi nga, yun nga, human settlements planning nga si environmental planning. So, it is very swak sa work experience ng ating mga kabalay from Yes, that's right. Pero parang kabalay na yan pilihan, parang mas stricto ngayon, no? Yes po. Di ba dati, hindi na nire-require yung mga... Yes po, before the RA 10587 kasi 2013 kasi na-enact yung batas. So before that is maraming nakakapag-take ng ENP. Isa na po dun si Director Swart. Assalamualaikum. Hello po. Shout out Director Swart. Isa sa mga pinakamabait na director. At pinakamagaling na director. Yes. Pinagagalingan ng mga inputs. Isa po siya sa isa po siya dun sa mga nakapag-exam na kailangan they don't need the diploma but just be planning, for example MHSD ka nag-work. So qualified na sila kasi at least 3 years na silang nag-work here in the MHSD or any work that involves planning, environmental planning, urban planning, city planning. Yes, so, correct. Opo. At saka gusto ko lang din sabihin, isa si Director Swart sa mga naging inspirasyon din. So simula nung nasa MHSD din ako, is naging sinabi ko na talaga sa sarili ko na I want to be an ENP. Mashallah. Kasi diyan nag-uumpisa. Opo, dito talaga nag-umpisa sa kasi during that time I was very amazed during our workshop with the DSUD. Diba ang ating solid partner. Yes, ating solid partner ang DSUD. So I was amazed, ang daming batang ENP. Kasi nire-require nila on their positions. Ang license. So that's why ang dami nilang batang ENP. So I was amazed. So tinatak ko talaga sa isip ko. Sabi ko, I want to be an ENP also to parang mas strengthen yung aking role din, yung aking contributions to my role in the office. MHSD pa ako that time. And then napunta sa BPDA. So during my time in BPDA pa po ako nagkaroon ng parang time din chance to finally pursue the study and then take the exam. Correct. Nako,
first take, no, Kabalay na Ria, top 8, nako, first Bangsamoro, na nagkakuha ng ganitong, nako, milestone, ng ganitong accomplishment for this specialization ng ating environmental planning. MashaAllah, we would like to congratulate you again. At yan naman po ay talagang karangalan para sa ating rehiyong Bangsamoro ang magkaroon ng ganitong tao na nakakuha ng ganitong accomplishment, nagbigay ng accomplishment agad sa ating rehiyon. Okay, so kanina pinag-usapan natin sino ang mga qualified. So kunyari nagbabalak kang mag-take ng environmental planning examination, ano yung mga proseso at saka ano yung mga dapat mong i-prepare para maka-get through ka sa iyong application? Sige, based on experience tayo. So, I think I would like to emphasize talaga is you start with yourself, your health, you prepare your physical health. So, parati kong sinasabi na your reading time is as important as your sleep. Diba? Okay. Kanina, during the discussion of Kabalay na Hamsi, in-emphasize natin yung 8 hours of sleep. So, lagi nang iisipin na if you are to take the exam, ang pinakakapital mo kasi is ang utak mo. So your brain needs sleep. That's the food of your brain. That's of your mind is sleep. So no matter how gaano kadami mong binasa or gaano kadaming oras ang ginugol mo sa pag-aaral, kung iniwasan mo or tinake for granted mo yung tulog talaga, is ang hirap sumakses talaga. So another thing is also the food you eat is important. So I would like to start with this advice: your sleep and the food you take. So take care of yourself kasi your body, your mind is your capital, no, in studying. So in terms of study naman, also the pagiging your discipline. So during my time po, no, ng pagre-review before is nilalagay ko yung cellphone ko sa malayo or sa mataas na lugar wherein mahihirapan or tatamarin po akong kunin siya. And then, naka-automatic application lock ang fake mga social media accounts sa cellphone ko. Opo. So, pag umabot ng 2 hours yung scrolling, so, automatic na ilalock niya ang sarili niya, hindi ko ma-open ang social media accounts. So, that's how, tiniis ko po ng ganun for how many months. Tiniis ko na ganun yung, parang, it's like, self-torture, diba? Kasi us, knowing this generation, we do too much social media. So, ang hirap, para ka talagang, it's a very large sacrifice, no? But then, diba, the fruits of sacrifice is sweet. So, nag-ano naman po lahat talaga nun, na-harvest ko naman po lahat ng sacrifice. And, okay, sa reading naman, is, sa environmental planners licensure examination, madami kasi dyan application ng laws. So, you don't have marami nagsabi niyan. Yes, you don't have to memorize laws. All you have to do is to know or analyze the application of the laws. Sobrang intensive kasi in environmental laws ang environmental planners licensure examination. So ang dami-daming laws, policies, legislations. So both side, hindi lamang sa built environment but also the unbuilt environment. So both side of the rural and the urban side of our community. So ang daming batas. So doon talaga ma-realize mo na it's like a mini bar exam. Yes, that's right. So, is it mostly essay? Is it mostly essay type? Actually, it's not essay. It's multiple choice. But then it will really challenge your digestion of the law. It's confusing. Yes. Sino ba naman papapagsan sa'yo? Madali masyado alam mo automatic, diba? Si environmental planning exam kasi is we have, sabi nga namin, para kaming engkantado, hawak namin ang brilyante ng tubig, ng hangin, ng lupa. So, all of aspects like the Clean Air Act, we have the Clean Water Act, we have the forestry laws. Engkantado nga. Yes, even the National Building Code, we digest that, we study and analyze that. So, both yung ating built environment and unbuilt environment,
iniintindi kasi after the examination, hindi naman natatapos sa examination yung role namin. After that is kami yung magiging tagapagplano ng mga komunidad na yun, komunidad ng tao, komunidad ng mga hayop at mga halaman. Totoo yan. So, hindi lang examination ha, yes. yung application pa. Yes, the application. Yes. Ang pinaka mahirap kasi na part talaga is after the exam kasi nandun yung sense of responsibility na how can I really contribute as an ENP. Correct. Pero you have talked about discipline, no? During the preparation, during the examination, how did you sustain your discipline? It's with all these temptations, ha? With all these temptations, yes. So, hindi siya nag-pickleball, hindi siya paano ba? Sinasabi na hindi naman biglaan ang lahat. So, dati kasi, magsimula ako sa striktong 2 hours every night of reading. So, hanggang sa parang feeling ko, bitin na yung 2 hours. So, after the next month, kaya ko na umupo ng walang interruptions ng 4 hours. Up to, kaya ko ng easy na lang ng 6 hours. So, hindi siya biglaan. It's a gradual. Siguro, nga yung sinasabi ko, pag mahal mo talaga, sabi mo nga kasi, simula nung nasa MHSD pa ako, passion ko na kasi siya po. There you go, so, passion. Yes. So, if it's really your passion, kung sa tingin mo talaga na passion mo ang environmental planning, then you go for it po. You pursue studying, you pursue taking the exams. Kasi, mahirap siya kung sa paningin ng iba. But then kung ikaw ay passion mo na talaga yun, is it would not be nakakaantok. Kasi very enjoyable po talaga basahin ng mga environmental laws natin. And how I wish also yung implementation is ganun din ka-passionate, diba? Ka-passionate ang ating bansa when it comes to implementation. Totoo yan. Walang shortcut. Yes po. Walang paligoy-ligoy, walang kaya dapat talagang i-apply, no? Yes po. I-execute lahat ito mga sa ating mga batas. At syempre, would you believe in me, Kabalay na ENP Liana, aside from your discipline, your passion, kailangan din ng focus and sincerity. Yes, focus and sincerity. Totoo yan. And balancing working hard and also praying harder. It is challenge kasi po talagang mental health mo during the preparation. Your not only your physical health, kasi dadaan ka talaga sa lalagnatin ka and all sa sobrang stress kasi it would take toll talaga on your health talaga the preparation. Very stressful knowing how vast, how wide the coverage of the exam is. But yun nga po, challenging sa mental health. And I think one of the naka-help sa mental health ko really is the prayers di talaga. Yes, and yes, kahit ano pa ang effort mo, if it's hindi po talaga destined for you. So, you partner hard work with prayers po talaga. Yan. I agree 1,000%. At sinabi na, pagtulungin mo ang iyong hard work at syempre yung iyong prayers, yung duwa natin nawawala yan, di ba? Kader plus tawag dito, yung iyong paghahanda, yung hard work natin, napakahalaga ng mga iyan. Okay, so ang dami na ibahagi ng ating kabalay na si ENP Liana sa kanyang, teka muna, gusto ko niya malaman, ano ang ginamit mo sa iyong pag-review? Paano ba? Para sa ENP? Anong binasa mo? Okay, mostly parati kong sinasabi sa mga reviewers ngayon is magbasa sila more on the environmental laws. Number 1 talaga si local government code. Yan, the Philippine Constitution, the rationalized planning system of the Philippines. You read about that. And then the exam is also very intense when it comes to land use planning. There you go. More on the land use planning in the context of the Philippines and also in the international context also, the history of urban planning in the Philippines and international din po, no? So, those are the basic things. So, you read about socio-economic development, land use planning, spatial planning.
So, yun po. And then, sa environmental Bagay na bagay laws, sa Inubos na niya. Bagay na bagay sa BPDA. yes po. And sa environmental laws, Yes, of course, sa HFD. yes po, yung pattern, din, sa environmental laws, lahat ng mga environmental laws when it comes to water, to air, to Talaga land. brilyante ng tubig. Yes Brilyante po. ng So, tama nga naman, no? yes po, i-cover yun po lahat. So, that's mas matangkad pa po sa akin yung dami ng Totoo. libro. Yun yung parating yung sinasabi. Akala nila exaggeration, which is true. Totoo yan, totoo yan. So- Nako, talawan ako sa mga ganyan, no? Yung pagbabasa. Teka muna, yung iyong reviewer, paano ba yan? Iniipon mo? Meron kang biniling reviewer? Or nagbasa ka na lang out of the blue na ganito, ganyan? Ano po, bumibili po ako ng books Okay. before ako nag-join ng review. Nag-join ako ng review center 3 months before the exam. Shout out po kay Pila Review Center. Sila po ang sila po ang review center ko. So sila din ang nag-guide kung anong gagawin, paano ang submission ng application, paano ang application, and then sila yung nag-guide sa amin on the format of exam. Sobrang intensive sila on pagpa-practice for the exam. Marami silang practice exams binibigay. So, ayun po, bibili ako ng libro, and then yung ibang mga books naman na provided by the government, for example, the CLUP books. Shout out kay Ilod ng MHSD, pinahiram po nila ako ng books. Yes po, naging part ng journey ko din po talaga si MHSD through and through. Even from the start up to the end. So, binisita ko po talaga yung office niyo last nung exam to borrow the CLUP guidebooks, ganun, kasi yun yung mga hindi nabibili provided by the Correct. Alam mo, with all of your sharings, no, kabalay na yan, Piliana, kailangan mo talaga ng investment at effort. Yes. If you want to reach something. Diba? Sa experience ng ating top 8 ng ENP examination during her time, yan ho ang kanyang pinortray ngayon, kabalay na Ria. Talaga pong pinagtutunan ng pansin, ng effort, ng lahat ng ating mga gagawin para maging handa sa ating environmental planning examination. At dahil na-share mo ito, we would also like to know from you, kabalay na Ian Piliana, kunyari ikaw ay nakapaghanda ka na, ano ang next step mo for the filing for examination? Ano yung mga kailangan mong ihanda, mga requirements? Aside from your certification, yung diploma, ano pa ang mga, may papers ba? Meron ba mga barangay certificate? Yes, good moral. TOR, diploma, the good moral. The good moral? Yes, makukuha siya, it's either from the barangay or your school, or your work. So, just to, for example, certify or this person has no cases. Yes. So yun na. Other than the NBI. Where did you file your examination? In the PRC satellite office in Alnor. Nariyan lang sa Alnor? Yes po. And very thankful ako kasi I didn't have to go to Coronadal or Davao. Very accommodating nila. I was very thankful. Actually, after kong mag-exam, buwali ako, pinuntahan ko sila just to say thank you because of their assistance in my in reviewing my paper. Kasi sila po yung nag-submit ng paper ko to the board of examinees po. So, kasi di ba po sabi ko may isasalain pa talaga nila. So, sa dami ng applications, hindi lahat niyan is balance kasi aside from the academic is the experience po. Totoo. Is kailangan. What year was that? Last year, 2005. 2025. Ongoing na yun ang filing kung gusto nyo i-file ulit. The filing has ended na. Oh. Yes po. Then, the exam will be on May 25 and 26.
Good luck, Okay. So that's the that mas maaga yung 2026 kasi supposedly it's always month of July. Yeah. July ang examination. Yes, But now it's May. parating binabagyo. So dalawang Yes po, dalawang year na na-push sa August because of the bagyo. The bagyo. Nakita mo, nakita nila yung trends ng environment, so That's another application of environmental planning. that's right. Us analyzing the trends of our climate. Diba? Yes. Ako naman, ang ating magbabago ng klima, climate change. sana hindi mahulog sa Eid. Imaginin mo. Tama. Yeah. 7 ang ating nakalagay na. Oo, 8 this year. Para tingin ko hindi naman. Makaka-uwi pa sila. Sana exam area. Sa Davao City ang pinakamalapit. Davao. Yes. Okay. At sa ngayon, parang nariyan ang PRC sa may City Mall. City Mall, yes. Diba? Lumipat po sila ng City Mall from the Alnor office nila. Naku, napakadaling na-accessible. Yes, very thankful Sabi tayo ng na kalsada, meron na. pasok ka lang ganyan, andun ang PRC. Naku, palagi dinadaanan bago marating ang free life. Ay, naku, shopping mo naman ito. Okay. Watson's nasa, Okay, sige, Ashley. Ang gawin na ating usapan ngayon, pero ito, I would like to know from you, after sharing those inputs, yung ating piece of advice on how can we secure a passing rate sa ating ENP examination, ngayon naman. Ano ang pinakauna mong na-feel, pinakauna mong reaction upon knowing na you were top 8 during examination? Yes. At ano ang nangyari after that? How did it impact your life, as a person, as a government employee? Yes po. So, during the announcement po so I turned off my phone kasi I didn't want That's the most challenging, my yes God. po. Ayoko pong malaman first sa ibang tao. So, tinatawagan daw po nila ako. Sobrang daming calls ng phone ko. Goosebumps. Hindi ko gusto ko po kasi ako talaga yung makakita sa portal ng PRC. Okay. And I think it was very pag nakita mo yung pangalan mo, nung nakita ko yung pangalan ko sa list ng passers, ang saya ko na. And then, nung nakita ko pa yung pangalan ko sa top notchers, it's like wala kang naririnig sa paligid. Parang blanco, and the emotion is very high. You don't know, hindi mo na, kasi it's very, it's very, for us in the Bangsamoro, kasi it's very historical, kasi, before, nag-top notch for the environmental planning. So, parang yung, and at the same time, parang sabi ko nakakatakot yung responsibility kasi the responsibility is so big given na the expectations. the Bangsamoro needs more of environmental planners because nga, di ba, the Bangsamoro, we are the region na pinakamaraming natural resources, and we're still building our communities. So both sides of the urban and the rural sides of the Bangsamoro needs really environmental planning, Totoo yan. So, yung sense of responsibility, sabi nga, di ba, with power comes responsibilities. Correct. So, yun, after that, mas nagkaroon ako ng pagkakataong makapag-ambag ng malalim para sa mga, like sa planning para sa bar. Since nga, very thankful ako na nasa BPDA ako kasi nagagamit ko po yung aking profesyon para makatulong sa bar. Yes. Tika nga nila. And tsaka nagbukas din ito ng pinto para magamit ko ang aking boses sa paggabay sa mga aspiring na planners. So, Tama. yes po, currently, share. Yes, correct. Currently po, tumutulong po ako sa mga nagre-review. So, I share insights with them. In what way? Coaching po. So, nagko-coaching, nag-organize po ako ng coaching. At the same time, currently, lecturer din po ako dun sa naging review center ko last year. Yeah, that's right. So, dati reviewee ako. Then ngayon, kasama ka na sa lecturer po. Very thankful for the opportunity na binigyan ng PIDA. Alhamdulillah. Teka muna, yung team up nyo ni Liam Mambo. Yes, that's I see on Facebook. Yes, that's our team up. I organized that. One day coaching naman for this year examinees and for the next examinees. Do you have more schedules pa for this coaching? I think they are a lot of people are messaging my page. They are
they are requesting for part 2 kasi may Yeah. mga hindi po talaga Totoo. nakahabol. I think kapag sila Yamir kasi nasa MHSD, ako nasa BPDA. Totoo. And ang hirap nung schedules namin dalawa. Palagi rin busy Remy. Palagi may biyahe. Yes po, parati silang nasa technical assistance sa totoo. mga LGU. So, inshallah, sana before mag-exam sa katapusan or last week ng May is Truth. we can organize another final coaching Coaching, yeah. para sa mga Schedule. just to prep them on what to expect. That would be so good, no? Very, very beneficial to our examinees, no? For this year, 2026. And that will be on the 25th to 26th of May this year, inshallah. So, good luck po sa ating mga mag-take ng exam. I-take niyo po yung mga senior sa atin ni Kabalay na Ian Piliana kanina. Pwede niyo balik-balikan yan sa ating YouTube channel, sa ating Facebook, kung nandyan pa siya, no? Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi. At syempre, it's now 12:11. Nakatingin na naman sa atin si Kabalay na Jeffrey dahil lumampas na naman tayo ng oras, pero napaka-generous ng ating mga partners sa DXMS. So, ngayon, we'll take the opportunity now for Kabalay na Ian Piliana to share to us yung kanyang final message for our episode ngayong araw na ito. Kabalay na Ian Piliana. Siguro, ang magiging final message ko for today's discussion is para sa ating mga tagapakinig, tandaan po natin na ang maayos na kinabukasan ay nagsisimula sa maayos na pagpaplano. So, sa mga nagnanais pumasok sa larangang ito, huwag po kayong matakot sa hirap ng pag-aaral. Sa ating bansa, lalo na sa Bangsamoro, ay nangangailangan ng mga planners na may puso sa kalikasan at malasakit sa tao. So, again po, maraming salamat po at naway maging inspirasyon tayo sa isa't isa tungo sa isang mas luntian at planadong komunidad. MashaAllah, Alhamdulillah, very well said. And that was the final message from our guest today para sa ating 271st episode ng ating programang MHS Delivers. Nako, ang sabi ng ating kabalay, ang maayos na kinabukasan ay magsisimula at nagsisimula sa maayos na pagpaplano. Ayan. Thank you so much and thank you so much for all the sharings, for all the piece of advice na binigay mo para sa ating mag-exam ngayon. Baka one of these days ma-inspire si Kabalay na Hamsi at Kabalay na Ria na maging ENP in the coming days, inshallah. Dahil sa ating usapan niya. Usapan ngayon, matanda na ang inyong lingkod. Okay. Never too late. Never too late. Okay. Kakanta ka na lang. Okay. So, thank you so much. Again and again sa ating guest ngayon. Nakaka-inspire naman ang kanyang experience. Ang ating 2025 top-notcher, EPL top-notcher 8 placer, Liana by Sacal Morales ENP, Information Technology Officer 2 ng Bangsamoro Planning and Development Authority ng Rehiyong, of course, BAR, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And hopefully one of these days, we can still have her in our future topics, no? Kabalay na rin ang ating programa MHS Delivers. Dahil dyan, may mga nag-comment sa ating Facebook, Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi. Before we proceed sa last part ng ating episode ngayong araw, which is our KKK, mangyari, basahin natin muna. Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi ang mga comments, okay? Una sa kanila is si Sir Ali Sumandad. Sabing shoutout na Ma'am Salimbay. That's right, si Sir Ali, kasama ko noon bilang PTA officer ng MDC. Ayan, mashallah. Shoutout sa iyong family. And ang sunod na comment, Nasinundan ng ating Bangsamoro Director General, watching from the holiest land. Salam to all. Mashallah, alhamdulillah, sir. Sir, banggitin mo naman ang pangalan, sir, ha? sabi, may binanggit siyang pangalan. Salam dyan sa guest natin. Totoo yan. Kabalay na yan, Piliana. Salam daw from our Bangsamoro Director General. Assalamualaikum, BG. I miss you po. Yes, that's right. Ako, baka one of these days magkasama tayo, no? Sa isang event. And of course, you also have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 by 10 clubs for our 10 clubs for our Piliana from Nadia Daoud Langgal. Hey.
Ranggal. Ranggal. Yangal, yes. Thank you so much sa lahat po yung nag-comment sa ating Facebook Live ngayong araw na ito. At syempre, kabalay na Ria, hindi makukompleto ang ating episode kung wala ang yung magic 3 questions sa ating KKK. Kaya tibigay mo na yan sa ating mga taga-subaybay para makasagot na sila. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo muli sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. That's right. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, 0955-799-4778. Aha. So, para sa ating unang tanong, ano ang ibang pangalan ng environmental planning? Nako, medyo mahaba-haba yun, no? Oo, yun ang una yata binigay sa atin ni Kabalay na yung pilihan kanina. Okay. Yes. Next question. Second question, an act regulating the practice of environmental planning, repealing for the purpose Presidential Decree numbered 1308 entitled Law Regulating the Environmental Planning Profession in the Philippines and for other purposes. Ano ang kanyang Republic Act number? Basically, ano ang Republic Act number for environmental planning? Regulation. Regulation of the purpose. Yes, regulation for 1, environmental 2, planning. 3, 4, 5. 5 numero po yan. Kapag sila magsagot, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, your last question, Last Kabalay. question. Kahit nickname niya lang, kahit position niya lang, nagbigay ng isang EMP mula sa MHSD. Ooh, binanggit din yan. Bago Yes. na lang yung pangalan ng guest natin. Oh, ba't naman? At marami sa ating sa ENP. Ay, banggit ko sana. Ano man naman yun? So, kahit nickname lang nila, basta tugma yung nickname nila sa pagkakakilala namin sa kanya, kahit position niya man lang sa MHSD, kung yun ang mas kilala niyo sa kanila, ibigay ang isang pangalan ng taga-MHSD. Ngayon, ha, hindi siya Tiliana, taga-BPDA na yan, isang taga-MHSD. Malay mo. ENP. Malay natin. Sige. Medyo katalino. Okay, nako, magalitan ako. Sige. Muli, ang ating unang tanong, anong ibang pangalan o ibang tawag sa environmental planning? Second question, mga numero ang sagot. Anong Republic Act number for regulating environmental planning? That's right. And third question, pangalan, nickname, position ng isang taga-MHSD na ENP. There you go. Okay. Thank you so much, Kabalay Naria, sa ating Magic 3 Questions under our last segment ng ating programang MHS Delivers, ang ating KKK. At dahil dyan, kumpleto na ho natin ang lahat ng bahagi ng ating episode ngayong araw na ito. Again, today is May 14, 2026, and 27th of Dulcada, 1447 sa ating Hijri calendar. So ngayon ho, kami ho ay magpapaalam na para sa ating episode ngayong araw na ito sa ngalan ng ating mga leaders sa MHSD na napaka-supportive at napaka-babait para ma-ensure ang ating success sa ating implementations, ang ating Acting Minister Zaidi Ali, ang ating Deputy Minister Altin Asiri at ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim at sa ngalan nila Assalamualaikum. Ako po yung lingkod Bangsamoro Juwairi Abdin Temran Muhammad. At ako po yung lingkod Bangsamoro Sari Palat sa ating mga kasamahan sa ICS, Sir Dato na Zaydaud, Sir Alman Suresugaw, Ma'am Jasmine Ilangi, at sa ating kasamahan sa technical side ng DXMS, Sir Jeffrey, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, that's right. Maraming salamat sa inyong lahat. At ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin nagpapaalala sa atin na gawin natin ang ating bawat gawain sa araw-araw ng mayroong kasiyahan, kahusayan at pagmamahal. At syempre, gabay ang ating mga hashtag na Trabaho ko, ibada ko, #Work with Excellence and Perfection, #Our Home, Our Dream, and #Building Community, Building Ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.
Ang mga pananaw at